umaga po. Pagupit muna tayo habang naggupit sa sarili. Pakinggan natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Brother Eli. Okay po, gupit na po tayo. Enjoy watching. Magandang gabi po, Brother Eli, Brother Daniel. Ang unang katanungan ko po ay ito po. Brother Eli po, may paliwanag po kayo noon at nasa Bible po. Ito ng lalaki pong nagpapahaba ng buhok ay mahalay sa Diyos. At ito po ay kasama sa kasalanan ng pagsasalangsang sa katotohanan. Paano naman po itong mga bading? Hindi lang po nagpapahaba ng buhok, kundi nagme-make up pa po at nagsusuot ng damit ng babae. Hindi naman po sila pumapatay at hindi naman po nagnanakaw. Pero gawain din po ito ng pagsasalangsang sa katotohanan. Sila po ba ay may bibigat na pagkakasala dito o ang magulang po ng mga ito, ng bading at ng boy, si vice versa po, na bakit po kaya kinusinti nila ang mga bata nung maliliit pa po ito na lumaki ng mga bakla po at bading? Kasi po sa katotohanan po wala naman pong pinanganak na tao na bakla po o tomboy. Lahat po ay wala pong indikasyones ng baby pa po. Ang pangalawa ko pong tanong, Brother Eli, kasalanan po ba ang mga maging isang tanga? Kasi po ang iba po ay ayaw tumanggap ng kaalaman. Kasi po para siya makaiwas sa obligasyon o responsibilidad. Kaya po nagtatanga-tangahan. Ito po ba ay may mababasa sa Bible? At kung ito po ay kasalanan, ay mas lalo pong mabigat ang pagkakasala ng nagtatanga-tangahan. Yun lang po ang tanong ko po. Salamat po. Salamat din po sa inyong pagdalo, kapatid na Pio. Unang-una, kapatid, parang isang pagiging prangka o tapat na pakikipag-usap. Ang bading po at saka ang tomboy, hindi kasalanan ng magulang na sila'y naging bading o naging tomboy. Sa maraming pag-aaral po at malawak na pag-aaral na ginawa ng siyensya at ng saikolohiya, yun pong pagiging bading at tomboy ng isang tao, hindi po yan galing sa environment, hindi yan galing sa nahawa, na barkada, hindi rin yan galing sa kasalanan ng magulang na pinabayaan sila. Walang magulang sa ating panahon na may gustong magkaanak ng bading. Wala pong ganon. Ang katunayan, meron akong alam na ama, yung anak niyang bading, mas maikukwento ni Brad Danny yun eh. Para magbago lang, marami siyang ginawang mga paraan. Sinusuntok, tapos nung minsan, inis na siya sa bading niya anak, ihuhulog kita sa dagat. Kasi sinuntok na niya, binugbog niya na. Pag hinulog mo ako tatay sa dagat, sirena ako, sabi. Hanggang dagat pala, bading pa rin, Ngayon, ibig sabihin, kapatid, ako sa aking personal na kaalaman, dahil nag-aakay ako ng tao, maraming mga taong nagtitiwala sa akin ng kanilang sariling puso, karanasan, pamumuhay, mag-asawa, dumudulog sa akin. Sa napakarami ko nang nakausap, merong kapatid kami sa iglesia, 5 ang anak niya. Magandang lalaki siya, magandang katawan, matipuno. Ang dibdib nga niya, lalaking-lalaki ang dibdib niya lumapit sa akin, sabi niya, Brother Eli, may problema ako. Sabi ko, ano yung kapatid? Kasi bading ako, sabi niya. Bakit ka ako? Hindi ba may asawa ka? Kilala ko yung asawa mo. Kabiruan ko pa nga asawa niya Tapos, di ba 5 anak mo? Oo, ka. Di, paano ka kung nag-asawa, bading ka pala? Kasi gusto ko talagang magbago, sabi niya. Kaya para ako maging lalaki, nag-asawa ako.
Pero kaya ko lang nasisipingan yung asawa ko, naglalasing ako saka nagda-drugs. Sabi niya. Pagka hindi ako lasing, kung wala akong drug, nandidiri ako sa asawa ko. Ang gusto ko lalaki. Kahit matagal na akong may asawa, gusto ko pa rin lalaki, sabi niya. Hindi, talagang bading siya. Sabi ko, paano mong napatunayan? Bata pa kasi ako baliit pa lang akong bata. Alam ko na, bading ako, sabi niya. Marami na pong ganon akong nakausap, kapatid. Kaya nakukumpirma ko na marami po talagang pagkakamali sa ating lipunan ngayon kasi sabi nila nakakahawa raw, pag nakibarkada ka raw, kaya pagka bata ka pa, susuotan ka ng nanay mo, tatay mo ng damit ng babae, magiging bading ka. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Sa pag-aaral ng siyensya, meron silang sinasabi na yung hormonal balance, mas mataas daw yung female hormones sa isang lalaki na bading. Mas mataas yung female hormone, sabi nila sa siyensya. Tapos yun namang mga tomboy, mas mataas naman yung male hormones. Kaya siya nagkakaroon ng ganon. Pero hindi pa rin yun hindi pa rin yun conclusive kasi may iba-ibang pananaw. Maraming schools of thought tungkol dyan sa pagkabading at saka sa pagkatomboy. Ngayon, ang masasabi ko sa inyo, yung pagsasaliksik, pag-aaral ng iba't ibang mga kondisyon ng buhay ng tao, yung pagiging bading kung minsan na pinagkakamali ang na-acquire o nahawa, yan po ay parang isang bagay na inborn sa tao. Talagang pinanganak siyang ganon. Ngayon, hindi naman po itinatakwil ng Diyos yung mga, kung tawagin natin ay third sex. Kasi sabi sa Biblia, ang lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas. Kung halimbawa, bading man ang isang tao, hindi ka naman nag-make-up, hindi ka naman nagsusuot ng damit ng babae, kahit na bading ka, hindi ka lumalabag sa utos, may pag-asa naman pong maligtas yan. 2:4 ng unang Timoteo. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ang Diyos po ang may ibig, lahat maligtas. Tao rin naman yung mga sinasabi nating bading at tomboy. Gusto rin ng Diyos maligtas yan. Basta masusunod sila sa utos At isa sa utos, yung nasa 22:5 ng Deuteronomio. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Ayun, bawal lang magsuot ng pambabae, yung lalaki pambabae, karumal-dumal sa Diyos yun. Ano ibig ko sabihin, kapatid? Kung sa damit bawal yon, lalo naman pagka makikipagtali ka na babae sa babae, lalaki sa lalaki, pinagbabawal din naman ng Diyos yun. Kaya kung halimbawa ay hindi naman lumalabag sa batas ang isang tao, nagsisikap naman siyang sumunod sa utos ng Diyos, kahit bading, kahit tomboy, kahit na kung ano pa tawag ng iba, silahis, basta sumusunod sa utos, may karapatan siyang maligtas. Doon sa tanong mo, kapatid, na hindi lang yung mahaba ang buhok, kundi nagme-make-up pa, nagsusuot pa ng damit na pambabae, nagkakasala yon. Pero wag nating hatulan, baka dumating ang panahon kasi dito sa samahan namin, maraming mga ganyan Meron pa nga naanib sa amin, nagpa-opera na nagpapalit na ng sex Hindi na siya lalaki, babae na talaga, pati sa sex niya, nagpa-opera siya. Tinanong niya, pwede ba raw siyang maligtas pa? Pwede ka ako dahil ang tao gusto ng Diyos maligtas Nagawa mo naman yan, hindi mo pa alam ang totoo, hindi mo pa alam ang aral, mapapatawad ng Diyos yan. Yan po ang aking masasabi, kapatid. Sa Diyos kasi, hindi siya nagtatangi ng tao. Maging tomboy, maging bading, maging lalaki, maging babae, maging bulag, maging pilay, maging negro, maging puti,
sa isang talata ng Gis 34:35 ng Gawa. At binukan ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, "Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya." Yun. Kahit na ano pang klaseng tao, pag may takot sa Diyos, gumagawa ng katwiran, katanggap-tanggap sa Diyos, kapatid. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Kaya pare-pareho lang po tayong mahal ng Diyos. Ngayon doon sa ikalawan yung tanong, kasalanan po ba ang maging tanga? Malaking kasalanan sa Diyos ang nagtatakwil ng kaalaman o ng karunungan. Kasalanang malaki sa Diyos yun. At pagka hindi tayo tumanggap ng karunungan o ng kaalaman, ng katwiran, paparusahan tayo ng Diyos sa bandang huli. Kasi po, kapatid, yung pagiging tanga ay dalawang klase. Meron tanga na nagtatanga-tangahan. Basahin natin ang Galacia 3:3 sa sambayan ng Pilipino, kapatid na Daniel. Tangang-tanga na ba kayo? Nagsimula na kayo sa espiritu at ngayon magtatapos kayo sa laman? Yung mga taga-Galacia, sabi ni Pablo, talagang tangan-tanga na ba kayo? Nag-umpisa kayo sa espiritu tapos nagpapakabalik kayo sa laman. Ibig sabihin, nag-umpisa sila sa mataas na kalagayan, umaatras pa. Ano ibig sabihin nun? Paatras, hindi pa sulong. Sa 7 ng Jeremias, versikulo 24. Ngunit hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso at nagsiyaong paurong at hindi pasulong. Ayan, pagka paurong ang tao, ayaw na matutot umasenso sa kaalaman, ang tawag ng Biblia ron, masamang tao yon. Sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso, nagsiyaon silang paurong at hindi pasulong. Ayan po. Kaya kasalanan po yun, kapatid, yung ayaw kang tumanggap ng kaalaman. Gusto mo maging tanga ka dahil ayaw mo ng obligasyon. Kasalanan po sa Diyos yun, kapatid. Yung tanong ko po ay, may takdang panahon po ba para magpaputol ng buhok yung mga kababaihan? Alam mo, kapatid, yung pagpapaputol ng buhok sa mga kababaihan, yun ginagawa ng mga taong hindi nakakaalam ng aral ng Diyos. Kasi yung nakakaalam ng aral ng Diyos, hindi sila nagpapaputol ng buhok pagkababae. Basahin natin ang 11:14 and 15 of 1 Corinthians sa Bisaya. Ang mauusab nga kinaiya, wala ba magatudlo kaninyo nga kung ang lalaki may buhok nga taas, kini maoy usa ka kaulawan kaniya? Apan kung ang babae may buhok nga taas, kana usa ka himaya kaniya, kay ang buhok ihatag kaniya ingon nga igpapandong. That is clear. Let us read that in English. That not even nature itself teach you that if a man have long hair, it is a shame unto him? But if a woman have long hair, it is a glory to her, for her hair is given her for a covering. Tingnan mo nga yung gospel, pati buhok may aral. Ang sabi, pag ang malalaki mahaba ang buhok, kahihiyan sa kanya. Ang mauusab nga kinaiya, wala ba magatudlo kaninyo? Nga kung ang lalaki may buhok nga hataas, kini maoy usa ka kaulawan kaniya. Tamo, pati buhok. So meron palang takdang panahon para ang lalaki magpagupit. Sabi kasi ng Diyos, sinulat ni San Pablo, ang mauusab nga kinaiya, wala ba mga tudlo kaninyo? Nga kung ang lalaki may buhok nga hataas, kini maoy usa ka kaulawan kaniya. Apan kung ang babae may buhok nga hataas, kana usa kakahimaya kaniya.
Kaya ang buhok gihatag kaniya ingon nga igpapandong. Tamo? So, walang panahon na dapat na ang babae ay magputol. Kasi yung mga buhok na mahaba, yun nga ay kapulihan sa Diyos. Ihatag kaniya ng Diyos para maging usa kakahigmaya kaniya. Yan ang sinasabi sa Biblia. Yun ang sagot ng gospel sa tanong mo, kapatid.